Tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan,
at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin. Ang streaming Nando at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online Streaming Services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services, giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition ang nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Mayong hapon, Luzon, Visayas ug Mindanao. Manusab sa to ang dakbayan sa Cagayan de Oro, mga ka-Angel, ang 80 ka barangay. Ang 23 ka lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental. Mga component city, mga ka-Angel, ang El Salvador ug ang Hingoog City, mga ka-Angel. Ato sa pagpangumusta usab ngadto sa to ang mga buhing bayani nga mga OFWs nga nakaroon sa gawas sa nasod, mga ka-Angel, ay umasab ni Marjorie Majorinos. Ang usab ni Rick Balibria, Ma'am Gina Balibria sa nasod sa Amman, Jordan. Adlaw karon nga Biyernes, pitsa 5 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Sa ngalan sa kanatibok ang persa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Lapit sa mga ka-Angel sa ato ang program in charge, Angel Rose Agiacion Dinya. Ano sa mga ka-Angel sa to ang mga televiewers. Nasab ni Ma'am G. Marayo Subasa, mga ka-Angel, ka nakaroon sa Pikas Lawak. O si Ma'am Ida Barahan, mga ka-Angel. Live broadcast kita diri sa Door 4 Pedro Taro Pactor Building, Tabalong, Cagayan de Oro City. Ako si Angel Patrol numero 1 Ryan Siricol Mulo. Ikaw manusab sa to program chart Angel Rose Agiacion Dinya. Manusab sa to ang news writer Angel Sion Sadugan. Totong Sambas, G. Marayo Subasa, Ma'am Ida Barahan. Kumusta sa mga ka-Angel sa itong mga konsihales? At ang kalado kapitan diri sa Barangay sa Tablon, Kapitan na Biliki na Usa. Manusab ni Honorable Kagawad Alan Magsayo, Honorable Kagawad Romeo Macaro, Honorable Kagawad Gilis Dingal. Live broadcast ng mga ka-Angel diri sa Door 4 Pedro Pactol Building, Tablon, Cagayan de Oro City. Ito mga ka-Angel sa to ang mga headlines, sa to ang mga balita karong hapon na. Sa to ang balitang lokal, mga ka-Angel. Sa balitang lokal, sospek sa pagpang-hold up sa Isalina Bridge. Dakpan na mga ka-Angel sa otoridad. Sa kaduhang balita nga lokal, kanhi piniriso nasikop sa otoridad, mga ka-Angel, human kini nagpatuong usa ka abogado. Sa balita nga nasyonal, NEDA, BSP o PSA magtinabaga para mapaspas ang distribution sa national ID.
Samtang COVID transmission pwedeng musirit sa Setyembre. Laing balita nga national international. Ihap sa mga namatay sa pagbaha sa Pakistan. Iabot na sobra 500 mga ka-angel. Sabi ba Pakistan, nasod mo ni mga ka-angel nga desert. Ibaha sila mga ka-angel. Ato nga makita sa Facebook mga ka-angel. Worship kayo ang Middle East. Disyerto. Gibaha mga ka-angel, pipila usab ka mga balay patigayon, mga establishmento, was out mga ka-angel. Samtang sa balitang OFWs only work sa Taiwan, pwede na para sa skilled Filipino workers. Samtang sa balitang sports, Yala nakapakyas sa German tennis player sa Poland tournament. Espesyal ng balita, Pikal nga nakadikit sa kisabe sa museum sa New Zealand. Artwork di ay nga nagkantidad og $10,000. Ayon sa balitang showbiz, Jeric Rabal kinipinsahan ang anak nga si AG sa isyu nga buntis. Mo kana mga ka-angel ang mga headlines sa to ang mga balita karong hapon. Sa mga ka-angel ato sa nga pagpanimbaya usab ato sa tanang mga katawhan nga wala pa naka-like, wala pa naka-follow sa to ang page mga ka-angel, hala, follow na mo, like na mo mga ka-angel aron masayod ka mo sa mga balita nga wala pa ninyo masayre. Standby sa ta mga ka-angel kato sa ilabay si Pikaslawak alang sa mga dugang nga pahinomdom. Sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipi ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Di batago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka-Angel, ang sukang gamaa sa Pirolino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon din sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sulayoy Ka-Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba, Tilawi. Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin products sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated. Kawas ni ana ano na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, party. Bisita hilang ilang FB page Manskin space mango fruit space all shop or modex sa 0997-8838-808. Hello bisina makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro City.
Sa panahon na to karon ang mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tag sa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, suwak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana kini himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saksa Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangitaalang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot ang mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Kumusta OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta OFW? Asama si Namon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapanan? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Kaya pa rin mga ka-angel dito sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Ito mga ka-angel sa unang balita nga lokal, Agila. Ang suspect nga si Raymond Aguilar Yankee Papin alias Inchik 31 anyos ulitaw kanhi empleyado sa CSWD o taga Tambo Carmen, Cagayan de Oro City. Nasikop ang suspect human gipahigayon ang anti-drug operation nga gilusad sa Police Station 4 Carmen sa pagpanguna ni Police Major Mario Mantala. Nakumpiska sa iyang posisyon ang suspected jabo nga mobalor og 54,400 baybas nga money og 38 revolver nga dunay 5 ka mga bala nga magazine og 2 ka hate nga hinagiban. Nabawi sa mga operatiba sa mga gikawat nga mga personal nga gamit nga gipanag-iyahan sa biktima nga usa ka unit sa cellphone, handbag ug vaccination card. Detenado karon ang suspect mga ka-angel sa Police Station 4 sa Carmen alang sa tukmang disposasyon. Oras mga ka-angel, 18 minutos na nakalaway ang alas 4 sa hapon. Dita sa laing kanuhang nga balita nga lokal nagwalang pusong nasikop sa Police Station 4 sa Carmen ang usa ka lalaki nga nagpatuo nga abogado human. Ipahigayon ang entrapment operation diha sa Max Suniel Street, Carmen, Cagayan de Oro City. Kila ang suspect nga si Jonathan Tragia Yankee Cabunilas aka Attorney Cedric. Attorney Cedric Roa, 25 anyos, residente sa Poro 4, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Gawas sa gipahigayong investigasyon nga nangulikta ang suspect ngadto sa biktima sa aplikasyon sa provision of processing fee. Gilusa dayon ang entrapment operation nga nagresulta sa pagkasikop sa maong suspitsado. Na-recover sa iyang posisyon ang control sa suspect nga 500 pesos nga fake nga money katag 500 isip bundle money. Tulo ka mga assorted sachet sa suspected shabu, brown envelope, touchscreen cellular phone, clear folder nga dunay documents og personal money nga 44 pesos. Ang nakumpiskang illegal drugs anaa sa 7.5 gramos. Gibadabara kini mga ka-angel mo balor kini og 51,000 ka pesos. Asong swindling, usurpation of authority, o pagsupak sa Republic Act 9165 on Comprehensive of Dangerous Drug Act of 2002, ang atubangon nga kaso batok sa suspitsado. Samtang suspitsado karon mga ka-angel dito na karon sa Police Station 4 sa Carmen alang sa tukmang disposasyon. Oras karon mga ka-angel, 20 minutos na nakalabay ng alas 4 sa hapon. Ato sa pagpanimasab ngadto ni Marjorie Majorinos mayong hapon mga ka-angel. Dirita sa kaduhang balitang nasyonal. Sa balitang nasyonal mga ka-angel, makigtambayayong na ang National Economic Development Authority o NEDA
sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon na BSP o Philippine Statistic Authority kon PSA para mahimong paspas ang pag-imprinta o distribusyon sa National ID. Iniisip tuwag sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nga pagspasan ang sistema sa PhilSage National ID. Isiguro ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balikasan sa meeting lakip sa mga opisyal sa BSP o PSA nga magpabilin on track ang nasampit nga proyekto. Mato diya gipahugtan sa gobyerno ang mga lakang aron paspasan ang lihok sa implementasyon ini o pahimuslan ang kadaghanang nga Pilipino. Samtang target sa gobyerno nga makig-isyu og 50 million ka PhilSage ID sa dili pa matapos ang tuig 2022 mga ka-Angel. Mga balitang nasyonal, posibleng dunay peak sa COVID-19 transmission sa Setyembre. Sigon kay Dr. DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Atelia Di Guzman, kini base sa pinakaulahing project sa State Health Agency sa mga kaso sa COVID-19 ingon sad sa occupancy sa mga ospital. Hindi matod niya nga dunay peak sa hospital admission sa Setyembre o unang semana sa Oktubre. Wala gitumbok ni Di Guzman ang mga numero sa pinakabag-ong projection o giingon si DOH in charge Maria Rosario Vergere na ang mag-report kalabot ni ini mga ka-Angel. Balitang international. Oras na mga ka-Angel, alas 4:22 na. Dito sa balitang international, sobling nadungagan ang ihap sa mga namatay sa lapad nga pagbaha tungod sa walay undang nga pag-ulan. Matod sa National Disaster Management Authority, miabot na sa kapin 500 ka mga individual ang ihap sa namatay sa paglangkob sa 98 ka mga kababainan o 191 ka mga kabataan. Atod kay Pakistan, Prime Minister Shahbaz Sharif, isa ka kini og 40,000 sa mga kabalayan ang naguba. Samtang 2,500 kilometros sa karsada ug mga tulay nga naguba hinungdan para suspendihon ang serbisyo sa mga pampublikong sakyanan sa maong lugar. Lugang ni Pakistan Prime Minister Sharif padayon sa pag-abot sa tabang sa gobyerno sa mga pamilyang napiktuhan sa maong baha. Sa tong pagbalik mga ka-Angel, only work sa Taiwan pwede na para sa mga skilled Filipino workers. Standby mga ka-Angel, kaya ito sa ilabay sa pagkasalawak alang sa madugang pahinomdom. Standby! Hanap mo ba'y payo sa iyong mga problema? Ito, ang eksperto, Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Renren Baktalan pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa Batakang Balaod. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Maayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mommy Jim at Angel Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Asama sina Mon Carcalias at Jim Arayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay
ay ialay sa bansa. Bagong bayani ng sandata ay luha. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Parenta mga ka-angel, dito sa itong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Kanya mga ka-angel, alas 4:30. Inyong madunggan mga ka-angel ang programa ni Attorney Riubin Arcanoy, ang Perspective. Kita sa laing balitang OFWs, formal na naghihimong balaudnon kani atong Abril ang paghatag og higayon sa skilled Filipino workers sa bansang Taiwan nga mag-only work o makapagtrabaho nga walay limitasyon. Ubo sa balaod sa Taiwan kani atong hangtod sa 12 ka tuig lang pwedeng magtrabaho sa nasod ang usa ka factory worker samtang 14 ka tuig ang caregiver. Pero sa bag-ong balaod plan for long-term retention of migrant talent, dunay kalit nga pagluag para makapagtrabaho og dugay ang mga overseas workers. Unom ka tuig ang kinahanglang igahin sa usa ka langyaw nga trabahador para ma-qualify isip intermediate skilled workers. Ang mga makasulod sa kategorya pwedeng hatagan og kontrata nga pwedeng i-renew kada 3 ka tuig walay limit. Pero para mag-qualify sa programa para sa mga anaa sa industriya sektor, nahanglang mo sweldo kada bulan og 33,000 new Taiwan dollars o TWD nga katumba sa 60,000. O na kini mga ka-angel sa 29,000 TWD o 53,000 pesos para sa mga magtrabaho sa nursing homes og nakini sa 24,000 TWD o 44,000 sa Philippine money para sa home based caretaker. Kinahanglan mo agi sa professional training o practical implementation ang mga anaa sa industriya industry sector nga og language proficiency sa mga caregiver. Oras mga ka-angel, 28 minutos na nakalabay ang alas 4 sa hapon. Ito mga ka-angel sa balitang sports. Napakyan si Filipina-Chinese player Alex Yala kay number 14 Katrina Hobjarski sa Germany og W100 Gross Disc Mazuwicki nga gipaygayon sa Poland. Sa sugod pa lang ami arangkada ang German Chinese player sa score na 2.0. Pagsunod sa second set, nakapas og kalit si Yala pero sa katapusan napilde siya. Mainom dumang kaniadto nga W60 level nagtapos sa runner-up si Yala. Netong Honyo samtang W25 tire bidaog siya sa Chiang Rai Championship sa Thailand ni atong Abril. Oras mga ka-angel, 29 minutos na nakalabay ang alas 4 sa hapon. Balitang espesyal. Naputo sa kontrobersya karon ang usa ka museum sa New Zealand tungod sa kontrobersyal nga artwork nga giuluhan og pickle. Ang pickle usa ka obra sa Australian artist nga si Matteo Griffin. Ang kasamtangang naka-display sa Michael Gallery sa Outland, New Zealand. Gama kini sa usa ka slice na pickled cucumber nga dunay ketchup o nakadikit sa kisami sa gallery. Sa interview kay Michael Leaf Gallery, gipahayag nila nga ang artwork kini gidisenyo sa artist aron questionon kung unsa ba ang matawag nga ikonsidera isip artwork kung pila ang katidad niini. Nagkatidad kini ang pickles og 10,000 New Zealand dollars. Sumato di artist nga si Matteo Griffin. Nagigikan ang piraso sa pickles gikan sa usa ka hamburgers sa sikat nga worldwide fast food chain. Laing-laing reaksyon ang mga nadawat sa mga pickles. Kadaghanan gitawag kini og brilliant og genius. Ang uban nga nagtan-aw niini usa ka kalukuhan. Sa kasamtangan wala pa'y art collectors nga interesado nga mopalit sa pickle. Pero matod sa Michael Leaf Gallery dunay nakip nga instruction ang artwork kung saan kini i-display sa balay o sa gallery mga ka-angel. Start by sa mga ka-angel ato sa paminawon ang
Paminaw sa to mga ka-angel ang mensahe gikan ni Attorney Robin R. Canoy, ang first victim. Standby mga ka-angel, mobile katili madugay. Ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang Perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghan kayo kaninyo nga among maunungon nga tigpaminaw ang nagpaabot kanamo sa inyong kasubo kay mingaon kamo sa tingog ug panghuna-una ni Attorney Ruben Canoy. Sa matag Biyernes niining atong programa, inyo gihapong madungog ang mga karaan na niya nga mga programa, labi na katong dunay bili para kanatong tanan nga dili gaagad sa panahon. Dili ninyo malimtan ang iyang tingog ug ang iyang kalabutan ni ini nga programa nga siya mismo ang nagmugna. Daghang salamat. Mga igala, kumusta? Saksi kita karon sa kinadautan nga pandemic kung pagkanat sa sakit sa tibuok kalibutan. Wa sukad sa kasaysayan nga milyon ka tao ang namatay. Wa sukad nga ang ekonomiya sa mga nasod nahugno. Ug wa sukad may tabo ng atong kinabuhi o panginabuhi na usab. Duha na katuig ang milabay ug ang kalibutan nagsigi pa og imbestigar kung unsang nakaingon sa pagkanat sa COVID-19. Ang virus didto sa China nagsumikad. Gingon nga ang kagaw gida sa mga kwaknet nga gibaligya sa merkaduhan sa syudad sa Wuhan, China, ug mitakboy sa hilig mo kahaon og kwaknet. Doon siya nagduda ang virus nakaeskapo sa laboratorio sa Wuhan. Diin ang China sikretong naggama o kinagiban sa gubat nga mas magubanon sa bomba atomika. Gipasusi sa World Health Organization, sa United Nations, ang kagikan sa COVID-19. Apan ang China nagdumili o may ulbo ang pangutana. Doon na ba gitaguan ang China? Dili ba kaha ng virus gipaliwat sa laboratorio sa Wuhan aron himuon nga weapon of mass destruction, hinagiban nga ipatay sa enterong populasyon. Sa tinuig nga katiguman sa World Economic Forum dito sa Davos, Switzerland kaniadtong Enero 19, 2017, si Bill Gates ang nagunang eksperto sa computer na pahimangno nga kung nagunahuna kitag armas nga mupatay og kapin sa 10 milyones ka tawo, ang bomba atomika dili makakumparar sa virus nga menos o sa katuig mupatay og kapin sa 30 milyones ka tawo. Sa 1944, ang Alemanya o Amerika naglumba paghimog weapons of mass destruction. Sa pagtuo nga ang makauna mao'y makadaog sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang mga scientists nga Aleman nga gipanguluhan ni Wernher von Braun nakabintaha sa ilang pagmugna sa V2 rocket, higanting kwitis nga ilang gigamit pagbomba sa syudad sa London, Inglaterra. Sunod sa ilang paningkamot ang paggama og bomba atomika. Apan kini nga tinguha na pakyas dihang gisabotahi sa aliadong pwersa. Para sa bomba atomika, gikinahangan sa Alemanya ang gitawag og heavy water, matang sa tubig nga didto gigama sa Norway. Ang pabrika gisong o giguba sa mga komando nga gikan sa Inglaterra ug nabulilyaso ang Project Atomic Bomb ni Adolf Hitler. Pagkapildi sa Alemanya sa Mayo 8, 1945, gidagit sa Rusya ug Amerika ang mga scientists ng Aleman. Nadani sa Amerika si Wernher von Braun. Siya ang nagimbento sa missile sa Second World War. Gigamit siya pag-ugmad sa rocket nga naghatod sa unang tao na milandig sa buwan. Tungod kay sikreto, wa siya pila paggama sa bomba atomika nga gihug sa Amerika sa Hiroshima ug Nagasaki sa Japan. Sa usa ka pilok sa mata,
Kapin sa 200,000 ang namatay ug ang Hapon napugos pag-surrender. Sukad niya ito, ang bomba atomika giisip nga weapon of mass destruction, ang labing mabunoon nga hinagiban sa gubat. Busa gisalikway ang paggamit niini sa mga kanasuran. Sa Hulyo 1, 1968, gipirmahan sa United Kingdom, sa Amerika, sa Russia og 59 kanasod o gikonfirma sa 174 kanasod nga sakop sa United Nations. Ubos sa gitawag og Non-Proliferation Treaty, ang United Kingdom, Russia ug Amerika nga nanag-iya og bomba atomika nagdumili pagtabang sa ubang nasod paggama og samang bomba. Apan dunay laing hinagiban na suma sa mga siyentipiko mas peligro sa bomba atomika, ang kagaw. Ang ilang gitawag og germ warfare naghulga sa 7 bilyones ka molupyo nining atong kalibutan. Sa karang panahon, ang kapintas sa kagaw nakita kaniadto pang tuig 1346 pagdagsang sa Black Death, bakterya, dili virus ang hinungdan niadto nga katalagman. Ang bakterya kagaw nga mabuhi sud o gawas sa lawas sa mananap o sa tao. Samtang ang virus kinahanglan mo takboy sa mananap o sa tao aron mabuhi og mosanay. Sa Black Death, 60 milyones ang namatay sa Europa, Africa ug Asia. Karon 450 milyones ang nasakit sa COVID-19, apan 6 milyones da ang namatay. Sa unang gubat sa kalibutan, gikan sa 1914 hangtod sa 1918, gimugna sa Alemanya ang poison gas. Dili kini kerosene, ha? Gas kini nga sama sa LPG na makapaso sa panit, sa mata o sa baga. 500,000 kasundao sa Inglaterra, Fransya, Alemanya ug Amerika ang napaso ug 30,000 ang namatay. Sa 1925, ubos sa Geneva Convention, gisabutan sa mga kanasuran na idili ang paggamit sa poison gas ug sa kagaw nga hinagiban sa gubat. Apan huway makapugong kung doon ay mga barumbado nga musupak sa kasabutan. Karon sa gyera sa Ukraine, si Vladimir Putin nagbahad na kung pig-oton siya sa NATO o sa Amerika, hayan mapugos siya paggamit sa bomba atomika. O si Presidente Biden mismo napahimangno na si Putin naglaraw pagbuhi sa makahilong poison gas o sa kagaw. Kining duha ka hinagiban pinili sa mga terorista kay hilom, dili madipara o dili makita ug labaw sa tanan kadaghanan ang mamatay. Sa 1995, gigamit sa teroristang Aum Shinrikyo sa Japan ang hilo nga sarin sa Tokyo subway. 13 pasahero ang namatay ug libo-kalibo ang naospital. Sa wa pa kini mahitabo, napakya sila pagbomba sa palasyo sa emperador, sa airport sa Tokyo ug duha ka base militar sa mga Amerikano ginamit ang anthrax o kagaw nga botulism. Sakit kini nga moatake sa baga sama sa COVID-19. Sa Inglaterra, gisikop sa pulis ang mga teroristang nagplano nga bombahan og poison gas nga sarin ang subway, train nga gipadagan ilawom sa yuta. Ang germ warfare dugay nang gipahimangno sa mga siyentipiko. Usa kanila si Dr. Stephen Block, magtatambag sa Defense Department ug ubang buhatan sa Amerika. Nabalaka siya sa kagaw nga smallpox o buti. Kahuaan na katuig ang milabay, sukad gideklarar sa World Health Organization nga nawagtang na ang sakit nga buti. Apan si Dr. Black nabalaka kay ang Amerika ug Russia di ay nagtinir og mga kagaw aron doon na sila maggamit pagmugna og bakuna. Puro siya kaso mahitabo ang laing pandemya, ang pagkanat sa sakit dukop sa kalibutan.
Lakip sa ilang gitipigan sa cold storage ang smallpox o buti, ang anthrax, Ebola, ang typhus o mga kagaw nga nila hinganli. Nahadlok ang mga siyentipiko nga kung ang gitanugan nga kagaw mahog sa kamot sa mga politiko ug terorista ug ilaon niyang gamiton paghulga sa kalibutan. Sa pong ni Dr. Black, ang tao nga husto og panghuna-huna dili mogamit niya yung butanga. Apan dili ang tanang tao husto og panghuna-huna. Tungod kay sagad dili sila motahod sa balaod ug kasabutan nga international. Ikabalakan nga ilusad sa Russia, sa China ug sa North Korea. Ang gubat pinaagi sa bomba atomika, pinaagi sa chemical nga makahilo ug pinaagi sa virus o bakterya. Ang mga terorista labaw nga bantayanon kay usada ka balaod ang ilang giila. Ang pagpatay ug pagpakamatay alang sa ilang kausa. Ug sa anglit mura usab sila kagaw nga dili makita. Sayon ang ilang pagsuod gawas sa tanang dapit sa kalibutan. Giauhag sa mga siyentipiko ang Amerika ug mga malambuong nasod na tinud-on ang kampanya batok sa kinaseryosong hulga sa atong panahon, ang weapons of mass destruction. Sa 1945, human gayod sa Second World War, ang Amerika ug Russia naglumba pag-ugmad sa kagaw nga hinagiban sa gubat. Apil sa ilang gimugna ang spray, bomba o ballistic missile nga kagaw ang isabwag. Sa maong katuyuan, nagtaga na sila daghang supply sa anthrax, kagaw nga sama sa COVID-19 moatake sa baga. Sa 1969, ang pag-ugmad o ginagiban sa gubat na musabwag sa kagaw ipaundang ni Presidente Richard Nixon sa Amerika. Ug tanang tinipigan nga kagaw sa Amerika iyang gipabasura. Sa 1972, 160 nga nasod lakip ang Amerika, Russia, Iran, Iraq, Libya ug North Korea. Nagpirma og kasabutan nga nagdumili paggamit sa kagaw nga hinagiban sa gubat. Apan ang tratado gibaliwa sa uban. Sa Russia, 40 ka laboratorio ang gitukod o gibutyag sa usa ka opisyal na namuhat dahil sila ginagiban nga anthrax ang birada. So sa kay gayon, wa matagdi sa mga siyentipiko nga ang kagaw nakaiskapo o gihuyop sa hangin sa kanait nga lugar. Usa ka gatos ka tawo ug dili maihap nga mananap ang namatay. Sa samang higayon, nasayran nga ang Iraq ug Syria sikreto nga nag-ugmad ug sama nga hinagiban. Ang nakapeligro kay ang kagaw mahimo nga ipasanay sa laboratorio. Barato ang proseso ug bisan ang labing gamay ug pobre nga nasod ug nagtiniil nga terorista makapakanat sa klase-klaseng virus o bakterya. Nakita na nato ang gidak-on sa kadaot nga napahamtang sa COVID-19. Kung gamiton sa mga buang nga pundok ang kagaw nga weapon of mass destruction aron matuman ang ilang religyoso, ekonomikanhon o politikanhong kausa, mudagsang ang daghang pandemya nga dili masagang sa mga kanasuran. Simbakoy palayo, apan kana ang hitabo, dili baka ang inanay nga katapusan sa kalibutan. Kini si Attorney Ruben Canoy nga manamilit no sab og mingon. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag pusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat o ginaot ng Diyos makapanalangin nga natong tanan. God bless the Philippines. Ang panahon nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy, walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini. Kibalik na mga ka-Angel dito sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Dito mga ka-Angel sa laing balita. Oras
ka na ito mga ka-angel. 45 minutos na nakalabay ng alas 4 sa hapon. Sa balitang showbiz, ginipinsahan sa aktor nga si Jeric Raval ang anak niini nga si AJ Raval sa naiskutan nga kini buntes. Matod sa aktor nga wala kini dautan kung panangditan nga mabuntis kini. Dugang pa niya bisag pipila kasi mana nga wala sila magkita. Way dautan kung kini mabuntis. Umidya pa niini, matod pa niya kay napamatud-an nga dili baog. Mahinomdomang migawas ang naisgutan nga buntes ang sexy actress sukad nga giugnay sa iya si Aljor Abrenica. Then nahuman mga ka-angel atong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Ito sa panimayaon mga ka-angel, ingon pod ni B-Boy sukang pinasarap. Okay, si B-Boy pinakang sarap mga ka-angel. Mao kini siya mga ka-angel Z ang proprietor sa sukang pinakurat o sukang pinasarap, si Sir Edgar Firulino. Yes, ka-angel, maayong hapon. Watching from Marikina City. Greetings from B-Boy sukang pinasarap. Once tasted, always wanted. Tilawi. Tilawi lang, di ka makuratan sa kalami. Na mga ka-angel, kung magkinahanglan mo og sukang pinasarap, ay mo kalimot mga ka-angel, nakaposting diha ang kini ang atuang hotline. Pwede mo tawag mga ka-angel sa mga hotline nga nakaposting diha sa atuang advertise. Pinako doon na kita yung mga okasyon mga ka-angel susama sa mga birthday, fiesta, anniversary, christening, bunyag, uban pa. Doon lang mo mga ka-angel sa Angel Broadcasting o tawag lang mo mga ka-angel sa hotline nito ni Edgar Firulino sa iyang sukang pinasarap. Alam ko kabalo mga ka-angel kung pilay presyo ini mga ka-angel sa sukang pinasarap. Ang yuta mga ka-angel ni Sir Edgar Firulino nga magbutang diri og usa o duha ba tingali kabuok mga ka-angel sa sukang pinasarap para atong makita mga ka-angel. Atong makita during sa itong broadcast ang sukang pinasarap. Para kung dunay mupalit mga ka-angel, dali ra kay mga ka-angel pag-distribute nato mga ka-angel sa sukang pinasarap. Kining sukang pinasarap mga ka-angel, natural kini siya nga gikan sa lubi. Gikan sa lubi mga ka-angel og kining uban pod gisagulan kini og mga spices mga ka-angel mao'y nakapalami nini mga ka-angel. Sigurado mga ka-angel nga kung imong matilawan ni, sigurado jud ka. Yun pa niya, one tasted, always wanted mga ka-angel. Kompleto din sa mga rekisados mga ka-angel ang kining sukang pinasarap ni B-Boy. Sabi ng mga lechon, uban pa diha, kanang mga sinugba, uban pa mga ka-angel. Ibutalan mo na sa gamay sa platito ang sukang pinasarap, labi na sa chicharon. Chicharon o mga balut diha. So wala mo ilain mga ka-angel. Palit lang mo sa sukang pinasarap ni B-Boy. Ay pa di ba Ma'am Aida Sorayda Barahan, good PM Angel Ryan Molo. Pod ni Sir B-Boy. Pa diya magdala ko diha Angel, patilawon ta mo sa suka ni B-Boy. Magmakanha ko diya sa istasyon. Yes. Salamat kayo Sir B-Boy. Ang sukang pinasarap. Kailangan kay kung makanhi diri mga ka-angel, magbutang tag at least usa lang kabuk tingali atong makita diri sa wild broadcast kita mga ka-angel ang sukang pinasarap. So sa mga kasikbit nga mga kabrangayan, ay namo atong lain. Dili na ta palit mga ka-angel sa sukang pinasarap ni B-Boy mga ka-angel. Sigurado ko mga ka-angel sa iyang igon, once tasted, always wanted mga ka-angel. Kaya hindi, siyempre, once imo kining matilawan mga ka-angel, imo ning agpangitaon mato pa nila mga ka-angel. Imo matilawan agpangita nila mga ka-angel kay tungod kay lami man kayo ang pagbuhat ini mga ka-angel. Ang sukang pinasarap ni B-Boy mga ka-angel. Salamat kayo Sir Edgar Firulino ang tag-iya mismo mga ka-angel sa sukang pinasarap. Nakatelaw na sa mga ka-angel, puhon makani si Sir B-Boy mga ka-angel. Magdala daw siya mga ka-angel. Okay, salamat kayo Sir Edgar sa
imuhang at least makatelaw pa tag ginagbay, then dala pod uban pod para atong i-display diri sa atubangan. Kay dishwashing po diya, apila pod ang dishwashing mga ka-angel. Kapag panglimpyo diha sa tong CR. Excuse lang mga ka-angel sa mga nangaon ha. So, importante kini mga ka-angel ang ato ang CR nga malimpyuhan. So, katong iyahang mga katong dishwashing plate ug uban po diri sa CR mga ka-angel. Apo iyahang mga detergent yana mga ka-angel. So, daghang salamat kaayo kaninyong tanan ing umasad ni Biboy Asukang Pinasarap. Zoraida Barahan, Marjorie Majorinos. Wala dito mga ka-angel sa Studio B. No, sorry, Studio E mga ka-angel. Live broadcast kita sa Door 4, Pedro Tarong Pagtulbeling, Tablon, Cagayan, de Oro City. Nakalaw sa kinatibok ang persa sa Angel Broadcasting. Ako itong pagbalita, Angel Ryan Circle Molo. Usab sa ito ang program in charge, Angel Rose Cachundilla. Ito ang news writer, Angel Sion Sadugan. Si Ma'am Jimaray Subasa, Ma'am Ida Barhan. Usab ni B-Boy Sukang Pinasarap. Ito rin tinawan mga ka-angel kaya nagpanikad kita. So dyan kalami mga ka-angel ang Sukang Pinasarap. So daghang salamat mga ka-angel. Wala na ko ikong oras. Ugma mga ka-angel Sabado. Ikan sa alas 8 pa dirong sa alas kabalota mga ka-angel Sabado loaded giaw atong istasyonan. Ugma mga ka-angel unang broadcast sa atong igso ang Muslim. Brother, sa pati pangato, nakalimot ko mga ka-angel. Alas 2, ngadto sa alas 3 mga ka-angel. Sa mga igsuon na to nga Muslim. Kini atong istasyonan mga ka-angel, open ni sa tanam. Dili man ni mga ka-angel nga pareha sa kuan nga Catholic radio station. Isa purely Catholic jud mga ka-angel. Walay halo nga mga ubang nga Protestant. Kini mga ka-angel kay open man ni mga ka-angel tanan. Walay gipihig diri mga ka-angel. Tanan nga mga sekta, pwede mo magpadayag sa inyo ang pagtuo. Naduo lang mo diri mga ka-angel, kay ipadayag nyo pagtuo pinagi sa pag-broadcast ato mga ka-angel. Wala mo angay kabalakan mga ka-angel kay natong istasyonan, legal kita. Na nag-operate sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kompleto kita sa mga requisitos sa itong mga papilis mga ka-angel. Gikan sa BIR, gikan sa business permit. So basin magdudang uban nga mga gusto mag-program mga ka-angel magpa-advertise. Basin nga basta-basta lang ng ilaha. Buta na tayo live stream dayon. Microphone, mixer, okay na dayon. Pero mga ka-angel, kini legal jud mga ka-angel. Kung sa mga papilis nga naa makita ninyo sa bag-istasyonan, ang wala lang sa ato mga ka-angel kining gikan sa National Telecommunication Commission kay kini atong broadcast mga ka-angel. Online man ni online o radio station worldwide ang coverage ni mga ka-angel. Dili susama sa ubang istasyon mga ka-angel nga dunay frequency gikan sa National Telecommunication Commission, pero ang nakaapan ng mga ka-angel disadvantage kay limit ra ang iyahang coverage sa iyang broadcast. Ora na limit ra kung aharapit ang imong gikasgon diha na kataman. Dili na ka pwede makalukso sa uban nga mga area mga ka-angel, uban nga mga dapit. Pero kini ato ang mga ka-angel, ibuo kalibutan mga ka-angel as long as doon na kamo internet connection, makamonitor na kamo mga ka-angel. So advantage ni sa mga mag-program, bisan asa mo sa suok sa kalibutan. Basta naamoy connection nga paspas, pwede mo makalili mga ka-angel. Be, tanaw na to be, kung gi-ads ba? Ang ako ang advertisement be, oy, makita mo dyan dato di ay. Kasi kung sa radio lang ka, no? Wala man ako gigon mga ka-angel nga atong gidiscriminate ng radio kay mao mo na ang traditional, pero ako lang gi-compare mga ka-angel ang coverage sa ato ang online radio. Pero nakapala po sa ato mga ka-angel kon wala internet, wala po tayo broadcast. Muna nga gihangyo sa uban mga ka-angel, kon mahimo duha o tulo ka ba ang inyong internet provider. Dili lang ko magngalan mga ka-angel kung kinsa ka na. So tulo jud kay kung mag-decline o magwala ang internet connection sa Pikas, na po another support mga ka-angel para continuous ang atong flow. Imposible masud mga ka-angel tulo ka mga internet provider magdungan o kawala, imposible mapuda. Kung na usa nga mawala, napay duha magpabilin mga ka-angel, so continuous. Pero katuwa karon din mga ka-angel, usa pa man ang internet provider, so paningkamutan to mga ka-angel. Makig-negotiate kita sa ubang mga internet provider nga
makahatag yapon sila mga ka-angel para continuous ang ato ang program. Maliban lamang kung walay kuryente, di na po da problema mga ka-angel. Ano po ta? Solar na po ta, solar. Bon, kung makaya ba mga ka-angels na kagamitan ang solar? No, ganitong broadcast, dili man ipipila po sama sa uban. Daghang kay nga mga equipment nga gipang loaded. Ato kay simple ra makay ni. So basin makaya ra ni mga ka-angel. Kung walay kuryente, may solar. Kung walay internet sa pikas, na mapiusa. Problema lang kung madaot apod ang ato ang setup dire sa ato ang application sa live streaming ito mga ka-angel kining OBS. Kana joy mawala, wala na galit na. Tabla jud mga ka-angel. So alam niya gusto magpa-advertise or mag-program. Anila mo mga ka-angel, kontakan ninyo mga ka-angel si Angel Rose Cachondinia o ako ang mga ka-angel. O bisan kinsa na to nga mga reporters, nga mga agent. Ma'am Ida Barahan, Ma'am Jimaray Subasa, Totong Sambas, Efren Lucia. Ano sila mga ka-angel, mga legit na to nga mga gi-acknowledge atong stasyonan. Katong uban nga mga nagdala og ID na to mga ka-angel. Dila ko magalan kinsa na sila. Muduola sa inyo ha. Ayaw na inyo na sila i-acknowledge mga ka-angel. Akong ganlan mga ka-angel ha, ang mga legit nga ubos ato ang stasyonan sa Station A. Ako, Ryan Circle Molo, si ato ang program in charge, si Angel Rose Cachondinia, Ma'am Ida Barahan, Efren Lucia, Jimarayus Ubasa, si Pedro Sanuria, o si Tutong Sambas mga ka-angel. O si doon po mga ka-angel, si Rinrin Baktalan. Rinrin Baktalan ang anchorman mga ka-angel sa kining Yanong Lungsaranon og si Jelly Jean Gabilan mga ka-angel. Kada gawas niya na mga ka-angel. Wala na ko gimension, nagpasabot nga dili na kada sila. Kung dala sila ID sa Angel Broadcasting kana sila, wala na nag-acknowledge mga ka-angel. Wala sila nag-perform, isip usa ka account executive mga ka-angel. Wala na. Extra careful na mga ka-angel, dili na tamanggalan ng mga tao. Ay lisod na mga ka-angel, malaibil kita dire, lisod na. Ato na akong giganlan, maura to ang legit nga konektado diri sa to nga buhatan. Pero kung doon ay, except lang mga ka-angel ha, kay doon na po mga membro sa Angel Ay Mata ng Bayan nga gi-acknowledge po dato dito sa ato ang station na B. So, with regard sa Angel Ay Mata ng Bayan, doon lang po ni Angel Tutong Sambas. Ay kana sila mga ka-angel, gi-authorize po nato na sila na manguha, manganbas sa mga advertise o mag-program dito sa Station B. So, mga na mga ka-angel, daghang salamat sa inyong pakiguban dito sa ato sa kahanginan sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Nila nga nag-una mga ka-angel sa Nagbayan sa Cagayan de Oro. Ang Angel News Patrol Afternoon Edition diri lang eksklusibo nga makita pinagi sa worldwide coverage mga ka-angel sa Facebook live streaming, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Pero sa Facebook mga ka-angel, ang ato ang page is Angel Broadcasting Online lang. Kasi magduda mo mga ka-angel, dunay doubtful sa iyong huna-huna. Walay sa pag-search ninyo ha, kay broadcasting man ta. Okay, si B-Boy Sukang Pinasarap, apel ko ana Angel. Okay. Apohon, apel na po si B-Boy mga ka-angel. Si Edgar Firolino. Tingala mo ha, pagitaon yung B-Boy Sukang Pinasarap ha. Si Edgar Firolino mga ka-angel ang original name sa B-Boy proprietor ni mga ka-angel tag-iya sa kining Sukang Pinasarap mga ka-angel. So Edgar Firolino, kung naay muduol sa inyo ha, pakitaan yung ID mga ka-angel, kinsa man ni, Angel Broadcasting, ay Edgar Firolino, o kinsa man ni siya, automatic acknowledge ta. Pero katong mga tao nga Angel Broadcasting gapon although nakakuha sila ID sa tuwa, kanya wala na report, gi-excommunicate na to mga ka-angel. Kana, duda mo mga ka-angel, kinsa man ni, gi-acknowledge ba yun kining tawhana? Basta dili lang ko bagalan mga ka-angel ha, o mga tao, basta na-enjoy mga membro sa tuang stasyonan diri nga mga account executive nga wala na nag-perform, meaning ato nang gireject mga ka-angel. Kasi mangulit na silang advertise, ads uban pa, unya, asa ka to nila ipalabas. Aka to nila ipalabas mga ka-angel na wala pa sila outlet, baka to. Okay, salamat. Salamat si Edgar Firolino. Salamat kayo, Sir B-Boy. Ugma, basin maka-report ka diha sa Cavite, unsay imong makuha imong mga report diha. Tatawag lang gyapon dire o kami manawag sa imuha para makahatag po ka og situational report diha sa imong area of responsibility. Dala lang imong ID.
So, daghang salamat mga ka-angel. Napopos na tong oras sa panag-uban diri sa Angel News Afternoon Edition. Hangtod sa sunod higayon. At ang igwa mga ka-angel, unang programa sa tong igsuon nga Muslim. Alas 2 o alas 3, sundan na yun. Habang may buhay, may pag-asa ni Ma'am Ida Barahan, alas 3 ngadto sa alas 4:30 mga ka-angel. Dayon sa Pizza 14, si Engineer Rinaldo Hinalok mga ka-angel. Alas 8 ngadto sa alas 9. Sunday na siya. Sunday dayon ang uban. Okay, maram talian daw ha kabuok ang nakasulod sa tong programa. Daan naman si Pastor Elder Chavez. Daghang salamat mga ka-angel hangtod sa sunod higayon. Ini si Angel Patrol Ryan Circle Molo. Daghang salamat o dalay ko ng Diyos. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de